Ito pong awitin na ito ay isa sa mga paborito kong awitin, no? Kaya hindi ko alam kung ilang beses ko na ito nakanta dito. Pero ito kasi yung nagpapakita na tayo mga mananampalataya na kung dati tayo ay mga nagmamataas sa ating mga sarili, no? Na kailangan na meron tayong humbleness sa ating mga puso at at ang rinig lamang ng salita ng Panginoon ay yung mga may mga mababang puso, yun lamang po. Yun po yung essence nung yung meaning ng awitin nito. Kaya isa siya sa mga naging paborito kong awitin para po sa Panginoon. Hey! Amen! Come unto me, the Savior said, learn of me and listen to my words. The multitude that followed there in Galilee marveled at his wisdom, at the truth they heard him speak. For in the Master's voice they heard the far that framed the heavens, the peace that stilled the tempest, the love that saves us all. Oh, can you hear his voice re-echo o'er the ages with the promise of salvation to our souls, with the hope of life and everlasting joy, to the humble who will hear the Master's voice. Amen. Abide in me, the Savior said, walk with me in meekness and be blessed. He taught them on the mountain, he taught them by the sea, in word and deed he taught them, and he said, come follow me. For in the Master's voice they heard the far that framed the heavens, the peace that
with a hope of life and everlasting joy. To the humble who will hear the Master's voice. Purihin po, Panginoon. Amen. God, salamat sa Panginoon. Master's voice. Master, sabi nga, what must I do in order to have eternal life? Oh, di ba? Ganun lang eh. When the Master's voice shall call upon you in order for you to be saved, what will be your response? Parang ganun lang eh, no? Alright? Mapalad kayo mga kapatid. When you are confronted with the word of salvation, you responded. And here we are. You got saved. Oh. Alam niyo ba na napakahalaga sa isang tao ang magiging ligtas at may bago na kayong destinasyon. Imbis na patungong impyerno, patungo ng kalangitan. Are you happy with that? Or are you happy with the word? Oh. Mayroong iba na pagka kinumpronta ng kaligtasan, bigyan ng regalo ng Diyos, abay, ang lungkot ng buhay. Kasi daw, palitan ng relihiyon. Forget about religion. Religion cannot save you. Ang makapagligtas sa iyo, mga kapatid, yung pananampalataya mo. Oh, yun ang makapagligtas sa iyo. Thy faith made thee whole, ika nga, sa mga leproso na mga tao. Because of thy faith, thou art healed. Ganun yun. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Purihin ng Diyos. Tayo po'y tumayo at tayo po'y magbasa ng salita ng Panginoon. Please open the Bible in the book of Matthew, chapter 26. Matthew, chapter 26. At sa verse, okay, sagot na ha. At sa verse 36 hanggang 46. 36 to 46, ibig sabihin 10 verses. Tama ba? Baka mahina na ako sa mathematics. Okay. Salitan nating basahin, mga kapatid, at uunahan ko sa 36 and then follow, and then pagdating sa 46 all together we will read. Matthew chapter 26 verse 36 uunahan ko, then you follow 37. Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto the disciples, Sit ye here while I go and pray yonder. And he talked with him Peter and the sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy. Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death. Tarry ye here, and watch with me. And he went a little further, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. And he cometh unto the disciples, and findeth them asleep, and saith unto Peter, What? Could ye not watch with me 1 hour? Watch and pray, that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. In verse 42, he went away again the second time, and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done. And he came and found them asleep again, for their eyes were heavy. And he left them, and went away again, and prayed the third time, saying the same words. Then cometh he to his disciples, and saith unto them, Sleep not now, and take your rest. Behold, the hour is at hand, and the Son of Man is betrayed into the
All together, 46. Rise, let us be going. Behold, he is at hand that doth betray me. Let us pray unto God. Oh, Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for today. We thank you for all the brethren who are here. For those brethren who are not here today, we are praying, oh God, and next time around, magkasama namin sila. Today, bless us with thy words. Cleanse us through thy words from our sins and our unrighteousnesses. We pray thee, O Father, to guide us through the Holy Spirit, that we may understand thy words. We may apply them in our lives as a wisdom that came from you. We thank you for thy words. We thank you for all the blessings. In all these things, we thank you in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. Umupo na kayo, mga kapatid. Last time, when Jesus Christ said na according to the prophecy in the Old Testament, that it said in the book of Zechariah, particularly in the book of Zechariah 13:7, that God will smite the shepherd and the sheep will scatter abroad. Shepherd is Jesus Christ, and the one who will smite this shepherd is God the Father. It is the plan of God the Father. Sabi doon sa book of Zechariah, awake, O sword, O sword. The sword there stands for the Roman Empire, the military might of the Roman Empire. That the Lord Jesus Christ will be, after He's betrayed, the Lord Jesus Christ will be in the hands of the Gentiles. Alright? So, pinaka-highlight doon, when His disciples said, particularly Apostle Peter said, though all men be offended, yet I will not be offended. Sabi ni Peter. Okay? Sabi pa nga niya, though they will be scattered and me, I will die for thee. Oh, kita mo yan si Apostle Peter kung paano magsalita eh. Oh, kasi nga matapang siya. Oh. Si Pedro, ang kanyang trabaho ay ano? Fisherman. Ha? Fisherman. Mandaragat. Alam mo naman, pag ang mandaragat, mga kapatid, oh, sa dagat, may daladalang itak yan. Oh, kasi ang kalaban ng mga mandaragat sa dagat, pating. Yun ang kalaban, Brad. Mandaragat ako, Brad eh. Pag sumisid na sa dagat, siyempre, alam na kung may pating. Kasi ang pating, mga kapatid, may klase-klase yan. Mayroong pating sa Bisaya na tinatawag namin na bungol. Bungol ba? O yung ano ba, yung parang bingi, nasa harapan mo na, parang hindi ka pa rin kakainin eh. Parang ganun ba? O, mayroong ganun eh. Mayroon talagang killer shark. Killer shark, delikado yan, Brad. Haharabasin ka niyan. O. Pero yung mga pating na medyo, parang banayad lang kung tumagsok. Ito ng so, ahon ka na kasi mamamaya kapagtripan ka ba. No? So, sorry, magklase po lang pating. May mangtitrip na po lang pastel. Parang ganun ba? No? So, si Pedro, dahil mandaragat siya, matapag siya. Matapag siya. Kahit pa man, Lord, hindi pwede. Paglaban kita. Ibang klase ni Pedro. Pero, the Lord Jesus Christ prophesied against him. And He said, bago tiktilaok yung manok, ipagkanulo mo na ako 3 beses. Hindi pa nangyari. But God prophesied, according to His foreknowledge, alam niyo na eh. And then, ganun nga rin naman ang ginawa ng mga disipulo niya, lahat. Kasi, doon sa pag-aaral natin, lahat naman pala sila. Lord, hindi, paglaban ka namin, ganito, ganun ba? Pero nung might na when God strike this the shepherd, pulasan, mga kapatid. Oh. Di ba? Alam mo naman ang kwento noon ni Apostle Peter. Sinundan ni Jesucristo eh. Magpalamig siya, ganun-ganun doon sa may ano. Galilean siya eh. Alam mo yung taga-Galilee, iba ang lingwahe noon. Parang sa Manila, Tagalog, mayroong Bisaya. Oh. Kasama ka ni Jesucristo, kita ka namin kasama niya.
Hindi ko kilala yan. Bira, no? Tapos ang ginawa, hindi kasama yan ni si Jesus Christ eh. Parang ano lang, parang kabayo. Ganon eh. Hindi, yung salita mo, pareho talaga eh. Mga ano kayo eh, Bisaya eh. Parang ganun ba? Parang mailonggo kayo eh. Parang karay aka eh. Ganon. Hindi takon. Parang ganon ba? No? Kapatid, minsan ang mga salita natin, kahit anong pang gawin nating Tagalog, mga kapatid, tayong mga Bisaya, pagdating sa Tagalog, minsan ang Tagalog talaga natin, tigas talaga eh, kahit anong gawin. Malalaman talaga eh, ito Bisaya to eh. Okay. Tapos sabihin mo pa, hindi, uy! Parents ko lang. Parents ko lang. Yari ka. Huli ka talaga eh. Parang si Apostle Peter eh. Ibig sabihin mga kapatid, ano yan? Biblical. Biblical. Kasi ibang Tagalog ng mga, yung Tagalog talaga pure, iba ang tono mga kapatid. Iba. Doon nga sa amin, pag magtagalog ka, kung saan ka pupunta ka, diba? Klarong-klaro talaga eh. Kahit Tagalog ng salita mo, pero malaman mo pa rin yung tunada ba? No? Parang gano'n talaga. Si Apostle Peter, gano'n nangyari. And now, after that, they went to the Mount of Olives. Today, I want to preach unto you about the agony of the Lord Jesus Christ. The agony of the Lord Jesus Christ. Pastor, why agony? The term agony is a very extreme mental and physical suffering. That's what the Lord ang nangyari sa Kanya, the Lord Jesus Christ. Doon sa Book of Luke, kung paano siya nanalangin mga kapatid, as if it is a drop of the blood when He prayed unto God the Father. I want you to understand that if we are going to talk about the doctrine of prayer, it is not just a simple doctrine. Because the Lord Jesus Christ prayed unto God the Father. Prayed unto God the Father. And the word agony mentioned only one time in the book of Luke. Agony in the Garden of Gethsemane. Gethsemane, from a Hebrew-Aramaic word, Gadsman. Gadsman meaning oil press. Oil. Kasi sa Mount of Olivet, the Mount of Olive, malapit sa Jerusalem. It is located east of Jerusalem. And the Garden of Gethsemane at the foot of the Mount of Olive, doon ang tinatawag na Garden of Gethsemane. Doon si Jesus Christ nanalangin. And He prayed unto God the Father. And praying, brethren, the doctrine of prayer, prayer is a command of God, and it is the same time a privilege unto our Christian life. Isang pribilehiyo ang pagpanalangin. Not all prayer is answered by God. Not all people that pray unto God, God can hear them, because it is very clear that Jesus Christ even Himself, He said, "Not all that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of God." It is a command of God, and yet also a privilege unto each and every one of us, that when we pray, that we should not take our prayer into granted. You will not just pray as casually praying unto God, but you pray it sincerely. Jesus Christ gave it an example unto us, that when He prayed unto God the Father, two times binanggit niya, ang sabi niya dito mga kapatid,
In verse 39. In verse 39. Ang sabi niya, and he went a little farther, kasama niya si Peter, at saka ang dalawang anak ni Zebedee, na si John at saka si James. When he prayed little farther, and filled. Tingnan mo ang panalangin ni Kristo. There are methods or ways or procedure. How you gonna pray? You can pray as if you are sitting. You can pray as you kneel. You can pray also as if you are parang natulog ka ba? Parang humiga ka ba? Yung mukha mo nakaharap sa lupa. And he prayed saying, "Oh Father, if it be possible, let this cup pass from me. Let this cup pass from me." Because the cup, brethren, symbolize the wrath of God. Nandoon sa cup na yun, ang poot ng Diyos sa kabayaran ng kasalanan mo. Nandoon yun at alam ni Jesucristo na pag nalagay na sa kanyang balikat, mga kapatid, hindi basta-basta ang dadanasin niya in the hands of the Gentiles. In the hands of the Gentiles. Hindi basta-basta. Kaya nga sabi niya, kung posible lang God the Father. Sabi ng iba, tingnan mo, kung Diyos pa talaga si Jesu Cristo, bakit nanalangin sa Diyos? Of course. Human siya eh. Tao din naman siya. Paano ma-fulfill ang prophecy in the Old Testament? Na yung dugo niya ang the final atonement for the New Testament. Nung sabi niya, take it, this is my blood, a New Testament of my blood for the remission of our sins. Paano mo naman susugatan ng Diyos? Diyos yan eh. Kaya kailangan niyang magkatawang tao. At nung manalangin siya, Diyos, O God the Father, my Father, doon sa book of Mark, Abba Father, doon sa book of Luke, my Father, if it is possible, kitong cup na to ay dumaan ito sa akin. Dumaan ito sa akin. Sabi ko nga sa inyo, pag ito daw yung huling kain mo, bago kang katayin or bitayin dyan sa Silya Electrica na yun, ano daw feeling mo? Kakain ka kaya? Kahit masarap yung pagkain mo, andyan lechon, andyan yung ganito. Makakain ka kaya? Pagka ganun na ang naghihintay na sa'yo, pagkatapos mo ng huling kain mo na to, kakatayin ka na. Oh, yung baboy nga, pag kinatay mo busis niyan, abot sa kabilang barangay. Oh, pero ang tupa, pag kinatay mo, tahimik lang yan. Luluha lang yan. Ang tupa, pag kinatay, dumb. Ang term in the Bible, dumb, meaning, bakit? Alam niya, he will be brought always to the slaughter in the book of Romans. Nakita ninyo? Nung nagbabasa ako nitong the agony of the Lord Jesus Christ in the Garden of Gethsemane, parang lumuluha ako eh. Oh. Lumuluha ako minsan. Bakit? Even God the Father, when Jesus Christ was crucified in the cross, tumalikod God the Father. Tumalikod siya. Oh, bakit? Bakit siya tumalikod? Kaya nga ang sabi ni Jesus Christ Eli, Eli, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. My God, why thou hast forsaken me? Bakit ka tumalikod sa akin? Ikaw daw, iwanan ka ng father mo. Iwan ka ng, tingnan mo sa, malala mo kaya dyan. Minsan yung mga tatay, iniiwan yung pamilya nila. Ano daw feeling ng mga anak? Ano daw ang feeling ng mga anak na iiwanan lamang ng kanyang mga magulang ba? Sige. Kung hindi ka ba makaiyak, siguro magre-rebuild ka na eh. Oh. Eli, Eli, lama sabachthani. My God, why thou hast forsaken me? Alam niyo kung bakit? Alam niyo man dahilan? Bakit tumalikod ang Diyos? Bakit tumalikod ng God the Father? I will ask you a question. Why? Why? Why God the Father? Why God the Father? Habakkuk chapter 1 verse 13.
Habakkuk chapter 1 verse 13. God the Father, why thou hast forsaken me? Because God the Father, thou art of purer eyes. Yan ang description ng God the Father. Yan ang description ng Diyos. Thou art of purer eyes. Pure ang iyong mga mata. Pure eyes than to behold evil. Ayaw ng Diyos makita ang kasalanan. And canst not look on iniquity. Yan ang description ng God the Father. Kaya ikaw, pag gumawa ka ng kasalanan, ang Diyos tatalikod niyan. Tapos na? Tapos yung ginawa mo kasalanan? Mayroon ganyan, mga manampalataya. Alam niyo ba kung ano ginagawa ng manampalataya minsan? Believers, sometimes they are doing sin out of their consumption. We are sin. We are sin. But what could be for us in order for us to be beseeched by the Word of God? Sabi ni Apostle Paul, I beseech you, brethren, by the mercies of God, Romans chapter 12, verse 1, I beseech you, brethren, I beseech you, therefore, pinapamanhikan ko sa iyo. Para bang pinakikiusapan kita, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Bakit? Kasi ayaw ng Diyos tumingin sa kasalanan. Bakit? Iba kasi ang pangil yan eh. Iba ang pangil ng kasalanan. Yung kanyang kamandag. Para siyang computer na isang virus na pumasok sa computer mo, walang antivirus. Abay, minsan makita mo lang, naghahang. Yung trabaho mo, nasisira. Ganun man yun. Ganun kapangyarihan ng kasalanan. And here we comes, when you got saved, sin therefore has no more dominion in thy life. You are free from sin. Kaya balik test ng pag-aaral. Nanalangin si Jesus Christ, brethren. To pray is a command of God. At the same time, it is a privilege to those who are saved. Bakit? Pagligtas ka, pinapakinggan ng Diyos ang inyong panalangin. Do you know that the doctrine of prayer is not just a casual doctrine? Minsan, 1 month or 2 months mo matatapos ang doctrine of prayer. Bakit? There are lots of benefits when you pray unto God. Even when you pray unto God, you got saved. Even praying changes the mind of God. If you remember Moses in the book of Exodus, when God the Father said, Moses, gagawa na lang ako ng panibagong nation out of the children. Out of the children. Ang plano ng Diyos, ang Messiah, ang tagapagligtas, ay darating sa lineage ni Judah. And here we comes in the book of Exodus and Numbers, ang sabi ng Diyos, I will make another nation out of thy kindred. Si Moses, kapatid, ang tribe niyan, tribe of Levi. Hindi tribe of Judah. Pero bakit nasabi ng Diyos yun? Nasasabi ng Diyos yun dahil sa sin. And when Moses negotiated unto God by prayer, ang sabi ko ni Moses, Lord, kung patayin mo itong mga ito, kasi ginawa kasi ng mga Hudyo at that time in the Mount Sinai. Mount Sinai dito sa Saudi Arabia. Ang ginawa kasi nila, abay gumawa ng Diyos-Diyosan. Alam niyo ba yun? Gumawa ng Diyos-Diyosan. Nagalit ang Diyos.
Kaya nga sabi tuloy ng Diyos, tingnan mo yung mga anak mo. Sabi ng Diyos, mga anak daw ni Moses. Nakalimutan niya, mga anak mo rin yan. Kami nga ni Mrs. pag nag-away, minsan pag nainis ako, nag-voice it ako. Sabi ko, yung mga anak mo talaga yung dalawang yan. Sabihin naman ng Mrs., bakit? Anak ko ba yan? Anak mo rin yan. Anak natin. Minsan ba pag nagalit ka, makalimutan mo, anak mo pala yan, oo nga pala, no? Nung nahimasmasan ang Diyos, ay oo nga pala. Pag pinatay ko pala yun lahat, abay, hindi na totoo ang Biblia. Bakit? Ang Biblia nagsabi, the Messiah would come unto the lineage of Judah. Hindi kay Moses. Ano man. Tama? Prayer can change the mind of God. Pero pastor, dito, nung nanalangin si Jesus Christ, hindi nagbago ang isip ng Diyos. Ginawa niya, bakit? Dahil sa kasalanan mo at kasalanan ko. Tapos manalangin ka sa gabi. Pastor, nanalangin ko gabi. Ang amen ko, kinabukasan na. Ang haba ng panalangin mo. Ang haba ba ng tulog ba? Nakatulog pala eh. Bakit? Like the disciples, the spirit is willing, but the flesh is weak. A command of God is said, pray, watch and pray, that thou enter not into temptation. Kaya mahalaga ang panalangin. Pag nanalangin ako sa umaga, pinapanalangin ko akong sarili, ang aking trabaho, aking pamilya, at ang iglesia. Pinapanalangin ko kayo isa-isa. Kaya minsan matagal din ako manalangin matapos. Pinapanalangin ko. Ito mga to, nawa, pagdating ng Friday, magsimba. Ito, maging tapat. Ito, ingatan mo ito. Ingatan mo yung trabaho niya. May problema siya, ganito, ganyan. There is no impossibility with God. Ang sabi ni Jesus Christ dito nga sa ibang mga panulat, if it is possible, O Father, sa iyo, sabi doon, mga kapatid, sabi doon sa panulat, O Father, there is no impossibility with you. Kung posible, sabi niya, tanggalin mo ito, ang cup, para sa mula sa akin. Kasi wala namang imposible sa Diyos eh. Wala namang imposible sa Diyos. Pwede nang tanggalin yun eh. Yung pagdadaanan ni Jesucristo. Yung pagdadaanan niya para sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Na malapit na siyang ipako sa krus. Malapit na bago nga siya ipako sa krus, grabing yung latay sa likod niya eh. Isaiah chapter 53. Isaiah chapter 53 verse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, until 11. Ito ang larawan ng Diyos natin na si Jesucristo kung paano niya pinagbabayaran ang ating mga kasalanan. Who hath believed our report? Sinong maniniwala sa atin? Sino daw maniniwala sa When the world is confronted with salvation, who among them will hear and will understand and will accept the Lord Jesus Christ? Sino? Salamat kayo, tayo dito eh. Nagkasya tayo sa isang room eh. Ito yung mga nanampalataya kay Jesucristo. To whom is the arm of the Lord revealed? Kanino ipakita o kanino ipadama ang kaligtasan ng Diyos? Kanino ipakita? Salamat sa Diyos. Dito na ipakita sa atin. Hindi doon sa may tabi ng bata na may nag-alao. Akbar. Hindi doon pinakita. Dito pinakita. Brethren. Kaya nga mahalaga eh. Dito kayo magsimba eh. Bakit? Napakahalaga ng doktrina eh. Napakahalaga ng report. News. Hindi fake news.
Napakahalaga. In verse 2, for he shall grow up before him as a tender plant. Ganun si Yesu Cristo eh. Tender plant. Alam niyo yung tender plant? TLC ba? Tender loving care. Kung makasulap yung kayo sa mga girlfriend yun, this is my tender loving care. Oh. Bibigay ka sa iniirog mo eh. Oh. Kasi nililigawan mo eh. Gusto mong sagutin ka eh. Tapos, hinold up mo siya. Oh. Marami mong hold upper. Yung mga nakakaunawa niyan, ay tuso yan. Kami mga pastor, minsan, pag mayroong ikakasal, tinatanong agad namin yung lalaki, hold upper ka ba? Ano yung pastor? Hinold up mo yan, hindi. Kasi mayroong mga hold upper ba? Oh. Pilipinas, nagkakalat yung mga hold upper. Hold upin mo na ba? Walang lisensya. Basta mag-hold up na. Okay? Tender plant. Ganon kaamo si Jesus Christ. Ganon siya kaamo. Kaya nga si Jesus Christ is approachable. He is approachable. He had no form. Simple lang talaga eh. Ordinary yun. Di ba? Nor comeliness. Very calm. And when we shall see Him, pag nakita mo si Jesus Christ, no beauty na magustuhan mo siya. Bakit? Anak mo naman karpentero eh. Saan ka maghanap ng anak ng karpentero na makinis siya? Mga artistahin ba ang kulay? Wala. Mga karpentero, gusto-gusin yan eh. Kaya huwag niyong basta-basta anuhin yung tutuyain ng mga karpentero ha. Bakit? Larawan ni Jesus Christ yan. Pero huwag mo namang idikit sa salvation. Porque karpentero yan, maligtas yan. Mali yun. Di ho ba? In verse 3, He is despised and rejected of men, a man of sorrows. Kaya nga sabi ni Jesus Christ doon sa book of Matthew, my soul is in exceeding sorrow. Bakit? Bakit? Malapit na siya talagang katayin. Malapit na siyang ipako sa krus, kapatid. Alam na niya kung anong feeling being a human para pagbayaran ang kasalanan ng sanlibutan. Alam niya na. Nafe-feel na good niya. Lapit na talaga ako. Parang bang isang tao ba na terminally ill ba? Malapit na talaga ba? Malapit na talaga kung mamatay. Sir, bakit? Mukhang lumabo ng paningin ko eh. Bakit lumabo din? Hindi ba pwedeng lumabo yung mata mo dahil diabetic ka? Sugar man o kakasilpon eh. Sa kaka-ML eh. Do not get offended. Kasi alam ko, mayroon nag-email pa dito eh. Huwag kayong ma-offend sa akin. Ito pastor talaga eh, mukha nito eh. Oh. Kaya pag nakita niyo yung pastor Ron, hira, nasisira ng buhay. Huwag naman. Kawawa na yung pastor niyo. Pastor, pag nakita ko yung mukha niya, hira, nasisira na yung buhay ko eh. Hira, no? Mga kapatid, ano nangyari dyan? He was despised and rejected, a man of sorrows and acquainted with grief. And we hid as it were our faces, yung mukha natin. Nandun nga sa kaya nga anong pinako Jesus Christ, dalawa yun eh, ikaw at saka si. He was despised. And we esteem Him not. Wala ka nga, minsan wala tayong respeto sa Diyos. Wala tayong respeto sa Diyos. Minsan. Para bang ang Diyos ay nagiging second husband mo na or second wife or second option mo na lang. Pambira. Sa buhay mo, optional na lang ang Diyos sa iyo. May free will ka nga naman. Oh. Di ba Brad? Free will. Hindi ko nakalimutan pa yung ano mo eh. Question mo eh. May consequence. Mayroong sagot tayo dyan. And verse 4,
Surely He hath borne our griefs. Our griefs. What is your griefs, brethren? Pastor, I am very grieving at this time. Bakit? Hiniwalayan ako ng aking forever. But wala naman forever dito sa lupa. Bakit may forever ka? Ang forever na sa langit. Wala dito sa lupa. Ito kasing term nila ni Vice Ganda Pastor. Ibang mga forever daw eh. O, pag nakakita ka raw ng sing-irog mo eh, yung sinisinta mo, eh forever na raw yan. No, forever. Ang forever na sa langit, wala dito. He is smitten of God and afflicted. And verse 5, but He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquity. Sa ating mga kasalanan, sa ating mga kasuklam-suklam na ginawang kasalanan, kapatid. He was bruised. Yung latay niya, the chastisement of our peace, para magkaroon tayo ng kapayapaan, imbis hindi kaalitan against God. Upon Him, by His stripes, yung latay sa likod. Napanood namin yung The Rise of the Lycans, the underworld. Ganon pala itsura pagka tirahin yung likod mo ng Roman Empire pa. Alam mo naman ang Roman Empire. Oh, yung latigo niyan, mayroon sa dulo, mayroong bakal dyan na parang kutsilyo. Kaya ang katawan ni Jesucristo, punit-punit. Oh. For what? In exchange of peace. In exchange of peace sa buhay natin, magkaroon tayo ng kapayapaan against God because we are alien against God. We are not citizens of heaven. In exchange of it, His strife. At doon tayo gumaling. Ba? Doon tayo gumaling. Balik tayo doon sa Book of Matthew. Doon sa Book of Matthew. Sabi niya, in verse 38, my soul is exceeding sorrowful, even unto death. My soul is exceeding sorrowful. Extreme. Extreme. Very heavy. Very heavy. 2 times God niyang binanggit. O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. Kita mo yan? Even during the time of almost death of the Lord Jesus Christ, He is still obedient unto death for our what? For our salvation. Let this cup pass away from me. Except I drink it. Except I accept it. Except I accept the fact, oh Father. I accept the fact that this cup may not pass away from me except I drink it. Bakit? Because our suffering. Because the suffering of the Lord Jesus Christ is our salvation. Pray. Watch and pray that thou enter not into temptations. Kaya nga in-encourage tayo ng Diyos eh. Manalangin ka. Bakit? Siya man din nanalangin. The prayer of the Lord Jesus Christ, His agony in the Garden of Gethsemane, He prayed unto God the Father. Kaya nga din tayo, we ought to pray. Pray. Pray unto God that thou enter not into temptations. Bakit? The spirit is willing, but the flesh is weak. The flesh is weak when you are hungry of bread, andoon yung lust of the flesh. If you are hungry of power, nandyan ang pride of life. If you are hungry with the lust of the flesh, lust of the eyes, lust and the pride of life. Yung tatlong yan, tandaan natin,
Yun pa rin yung tactic ni Satan since the beginning. In the Garden of Eden, yun ang tactic niya. Panahon ni Jesus Christ, tactic pa rin niya, hindi nagbago. Iba rin siya, no? Hindi rin nagbabago. Oh, tactic din niya yan, gagamitin din sa panahon natin ngayon. Kaya, watch and pray. The Lord Jesus Christ praying to God the Father. Sa atin din, we will pray. We will pray. Last verse. The book of Ephesians. In the book of Ephesians chapter 4, verse 27, ito ang purpose. When you pray, it means you do not give place to the devil. Kasi alam niyo kung bakit? When your guard is down, papasukin at papasukin ka ni Satan. Pag pinagbigyan mo si Satan ng 1 inch lamang sa buhay mo, kilometro ang kukuhain niyan. Oh. Subukin ninyong huwag manalangin. Subukin niyo huwag magbasa ng Bible. Subukin niyo lang. Mag-wordly kayo paminsan-minsan. Oh, subukin. Magugulat ka na lang na may feeling ka na ayaw magsimba. So, pagbigyan mo ang Satanas, kapatid, kung hindi ka nagsimba, magsimba ka. Yung pastor nyo, hindi ko condemn. Ikaw mukha mo, bakit hindi ka nagsimba? Huwag ka nang bumalik dito. Hindi ako ganyan. Kapatid, kalimutan mo yung nakaraan. Balik ka dito. Bakit? Ang mas mahalaga, nandito ka. No? Mahalaga sa atin, nandito ka. Ay, kalimutan mo na nakaraan. Karaan tapos na yun. Hindi ako si Satan na in the Bible called the accuser of brethren. Alam niyo ba yan? Na si Satanas ay called accuser of the brethren. In the book of Revelation, si Satan, accuser of the brethren. Mga akusa ba? Mahilig mga akusa ba? Mahilig mga akusa. Akusa na akusa kahit hindi totoo. Oh. Oh, tapusin natin mga akusa-akusa. Bakit? Oh. Bakit? Sayang ang panahon. Imbes na marami ka pang kaluluwa na maakay, nawawala. Bakit? Ikaw mismo nawawala eh. Amen ho ba? Amen. Pray, watch and pray that thou enter not into temptation. Prayer is a command of God and a privilege of Christianity, of the believers. Jesus Christ prayed. Why not us? Amen ho ba? I hope you learned something today. Let us stand, let us pray. Oh Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for today. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. The agony of the Lord Jesus Christ in the Garden of Gethsemane. He prayed unto you, O God the Father. He prayed unto you to show an example of us that we brethren, we Christians, we believers ought to pray also. This is how important is prayer. In the Garden of Gethsemane, the Lord Jesus Christ prayed that the cup wherein you put the wrath of God, Jesus Christ prayed that it will be passed from him. But Lord, it is your will in order for us to be saved. Maraming salamat, Panginoon, sa kamatayan ni Jesus Christ on the cross. Salamat po. Because of His death, we are healed. Because of His death, because of His suffering, we get saved. Salamat po, Panginoon. And we are praying that each and every one of us will be faithful in our service unto you, God.
It is our encouragement to each and every one of us, O Father, that we may be continue to serve you, O Lord, honestly and faithfully. May mga pagkukulang kami, O God, patawarin niyo po kami. May mga kahinaan kami, patawarin niyo po kami. Strengthen us, O God, like Jesus Christ, when you strengthen Him through the angels, you strengthen Him after He prayed in the Garden of Gethsemane. Salamat, Panginoon, sa buhay namin, we have the Holy Spirit who intercede for us, who prayed for us, with groaning. Salamat po, Panginoon. Bless all the brethren today. Bless our families. Protect them and protect us. Salamat sa victory na aming panambahan. In all these things, we thank you and we praise your name in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life as atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Right. Amen. Let's pray. Almighty Father, thank you for this day. Thank you for giving us the time to be here and study your words, Lord. Yes. Salamat po din po kami at sa pagbigay niyo sa amin ng pastor and preachers for teaching us your words. Lord, we ask you to guide us. Bless us, O Lord, lalong-lalo sa aming pagtrabaho po bukas, sa aming pag-uwi, mamaya, sa pansamantala naming paghiwa-hiwalay. Lord, ikaw na pong bahala sa amin, sa aming kaligtasan, Lord. And hiningi po din po namin ito para sa aming mga pamilya na sa Pilipinas, Yes, Lord. Yes, Lord. Sa kanilang kaligtasan, sa kanilang needs sa pang-araw-araw ng pamumuhay, Lord. Kayo na pong bahala po sa kanila, Lord. Humingi din po kami ng kapatawaran sa aming pagkasala at pagkukulang, sa aming maling pananalita at isip. Lord, ito mong aming dalangin sa ngalan pa Jesus. Amen. Amen.